Sa mga ganitong may problema sa ating mga smartphone, yan, ito, yan, makikita nyo, lumalabas yung ads kapag nag-open kayo ng apps or gumagamit ng cellphone, lumalabas sa harapan. Ito ang ipapakita kong paano gawin. Hello po sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang araw. Saan mang sulok ng daigdig. To all viewers out there, hello to everyone. Mega love shout out po sa inyo lahat. Shout out dyan. Magandang araw. Yan. May mga gagawin tayo dito na cellphone. So bago tayo dumako sa ating tutorials ay testingin ko muna itong ating mga gagawin. Yan. Another blessings na naman, another content na naman ng mga cellphone na to. May pang-upload na naman tayo. So test muna natin tong isang cellphone. So ang problema po nito lahat ay walang power. So yan, di gumagana. So subukan muna natin dito para makita nyo na gumagana yung charger natin. So ito yung gagawin nating cellphone na to. Yan, 36% nagcha-charge. So meaning to say gumagana yung ating charger. Ang ating cable ay gumagana. So yan, nawala. So may possibility na ang sira nito ay mga port charging niya o kaya yung sa may power supply hindi nagcha-charge. So ito din, ganun din, wala din siyang power. So ito ay micro charger pala to. O nga, yan, itong charger nito ay iba, hindi siya type C. So meron din tayo dito na USB Android charger. Yan, subukan natin, baliktad. So yan, wala ding so meron ba tong power? Testingin natin. So hindi natin maaninag, madilim, wala. Yun, nagkulay pula, lumabas, nag-show siya na red battery warning, nagcha-charge. So check natin yan mamaya. So ito din, meron pa tayong tablet dito. May tablet tayo, yung Samsung. May tablet tayo na ayusin. Ito ay removable. Ito ay naka-attach lang dito sa ating keyboard na na dock station. So ang problema nito ay wala ding power. Yan ang kanyang model, Samsung SM W700N. Testingin din natin. Uy, labas yung ating chan. Okay. Wala din, hindi din nagcha-charge. So test natin yan sa susunod na ating gagawin. So dumako tayo dito sa ating sa ating gagawin. So ito yung ating gagawin, Redmi na phone. So pag open nyo ng phone na to, yan, lagyan natin yung password. Yan, makikita nyo, lumabas agad yung ads. Nakaka bad trip po pagka ganyan ang nangyayari sa ating cellphone. And kapag nagpi-play din ng yung mga games, nagpi-play ng YouTube, subukan muna natin yung ML na nandito sa cellphone. Napakita ko sa inyo. Sa mga ganito po na problema ay sundan nyo lang po ang ating gagawin. At sigurado pong mapipix nyo yung inyong cellphone at makakatulong po ito sa inyo. Yan, open natin saglit. So kapag nag-open na ganito, iba po yung ads ng YouTube ha. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Ang ads po ng cellphone na lumalabas sa screen natin mismo. Yan, katulad dito. Yan, di ba? Pag naman po nag-ML tayo ay wala naman lumalabas. Kapag nag-YouTube tayo, may ads na lumalabas sa ibabaw. Pero ito po, buong cellphone na nako-cover niya. Maghihintay pa kayo ng 5 seconds, 3 seconds, minsan 10 seconds po yan. So, nakaka-bad trip po, di ba? So, ang gagawin natin dyan ay mag-play muna tayo dito sa YouTube natin. Punta tayo sa ating short videos kay Nyox Digitech sa channel natin. Doon na tayong play. Okay, yan. Punta tayo sa ating isang video muna. Yan dito. So, yan ang ads na sinasabi ko. Iba po yan. Hindi po yan yung pinag-uusapan natin na ads. Kasi yan na maingay sa likod. Yan. Yan po ay iba. Hindi ko po kamukha nung sinasabi ko na nako-cover ng buong screen. So, punta tayo dito sa ating shorts videos. So, itong shorts videos na to, wala tong ads kasi seconds lang naman to eh. Hindi po katulad ng mga videos na short na yung mahahaba.
kapag nag-upload tayo ng patayo. Yan o, makikita nyo, lumalabas. Hindi kayo makapanood ng ayos. Hihintayin nyo pa yung ads. Kahit i-close nyo yan, i-exit nyo, lalabas at lalabas po yan. So, hindi po maganda at nakakasagabal po kung may trabaho kayo sa cellphone nyo, kung may ka-video call kayo, kung may transaction kayo sa GCash, ganun din. Kapag ka ino-open, so yan, punta tayo ngayon dito sa ating sa ating browser, sa settings. So makikita nyo, ang dami naka-open dito, yan. Naka-open lahat. So exit natin yan. So paano po mag-exit niyan? Ganito lang gagawin natin. Yan. Akit lang tayo dito. Punta tayo doon sa tatlong dot. Yan, makikita nyo yan, no? Ang daming naka-open. So, close natin yan. Close all tabs. Yan, close. Ganun lang po. And punta ulit tayo. Pagka close natin, punta ulit tayo doon sa tatlong dot na yon. Then sa settings. Punta tayo ngayon dito sa privacy and security. Okay? Then clear browsing data. So, yan. Nandito tayo. Dapat i-clear natin palagi yung ating mga browser. And dapat naka all the time yan. Pili kayo ng all the time. All the time. Pili tayo ng all the time. Yan. Piliin natin yung sa all the time. And kung may password tayo na nakasave sa Facebook or wag na nating lagyan ng check para nakasave pa rin yun. Okay, clear natin. So, naka-clear na po. Yan. Kita nyo, lumalabas. Hanggat hindi po natin nakukomplete yung ating tutorials na to, hindi pa rin yan matatanggal. Labas pa rin po ng labas. Gumagalaw yung ating camera. Ang ginagawa natin dyan, hintay ulit tayo, hintay. So, baba ulit tayo dito. Yan, punta muna tayo, exit muna natin yan. Punta ulit tayo sa ating Chrome, doon sa tatlong dot ulit. Yan, tatlong dot. And punta ulit tayo sa ating settings. Sundan lang po natin ang ating ginagawa. Punta tayo dito sa privacy and security again. Yan. Na-clear na natin yung data kanina. And punta tayo dito sa add privacy. Add topics. O, slide natin yan pakaliwa. Okay, okay lang po yan. Then site suggested ads. Slide ulit natin pakaliwa. Yan, lumabas na naman. Hindi matuloy yung ating ginagawa. Hintayin lang po natin na matapos para ma-exit natin yan. So yan, kapag na-exit nyo, makakagawa ulit tayo. Slide natin pakaliwa. Bilis lang natin. Back ulit tayo. Yan, add measurements. I-slide ulit natin pakaliwa. Okay. Back ulit tayo. Yan, dito naman tayo sa baba. Okay. So makikita nyo, na-exit na natin. O, balik tayo dito. Dito naman tayo sa sa isang settings pa na ating i-close sa notification. Okay. Yan, dapat yung Chrome natin ay naka-turn off yung notification para hindi natin nakikita yung ating mga nagpa-pop up na mga na-open natin na mga sites. So, mas nakakatulong po ito. And punta tayo naman sa site settings naman. Dito po, may i-close din tayo dito. Yan, yan, punta tayo dito sa notification din. Site can ask notification. Yan, slide natin pakaliwa ulit. So yun, nag-ano na naman yung ating ads, lumabas na naman. O, patayin muna natin yung ating internet. So, pag may internet yan ay nag-show yan. So check natin yan kung gusto nyo. I-slide pakaliwa kung gusto nyo. So ang gawin na natin ay checkan na lang natin. So hindi na yung lalabas. Okay, baba tayo dito ngayon sa ating pop-up and redirects. Yan, slide ulit natin pakaliwa ulit. Yan, close lang natin. Back ulit tayo. And punta tayo dito sa isa pang settings pa. Yan, dito sa intrusive ads. Yan, slide natin pakaliwa ulit. Okay, close natin lahat yan. And sa isa pa, meron pa pala isa dito. Wala na, back na tayo. So, dito naman tayo sa ating YouTube settings. Punta tayo sa privacy. Yan, Google Ads settings. Okay. Yan, makikita nyo, naka-turn off yung ating personalized ads. So, dapat i-turn off natin yan. Meron tayo dito topics, brands, and sensitives. So, turn off natin. Paano natin ma-turn off? Click natin tong arrow na to, arrow down. Yan, makikita nyo. Sa baba, nakalagay ay turn off. Turn off po natin yan. Okay. Ayun, naka-turn off na. And got it. And kapag ganyan, okay na yan. So, pwede na nating restart muna yung phone natin. At pagkatapos pala, dito muna tayo sa isang settings pa bago natin restart. Sa notification ng ating cellphone, sa control center. So,
Yung mga apps na nagpa-pop up, pwede nyo siyang i-close. Yung mga nag-ano, katulad kamukha nitong Shen na to, ito ay na-install yata dito. Yung Chrome na ano natin kanina, na-close na natin. Close din natin yung file manager. So itong Gmail, pwede din natin i-close. Yung Mobile Legends. So ang pwede nyo lang i-turn off, turn on ay yung ating Facebook, WhatsApp, mga Gcash, yan, yung mga importante. Yung Gmail pwede din. So yung YouTube natin, slide din natin pakaliwa. Close natin. So wala na pong pop-up up dyan. And i-restart natin yung phone natin. Okay. Konting ano lang to. Hintay lang tayo saglit. Restart lang po tayo. Madali lang to. Alright. Yan. Nag-restart yung ating Redmi. So nakalabas na yung logo. So ganun lang pong gagawin. So may isa pa tayong gagawin. Hintay lang tayo saglit. So bago matapos yan. Maya wala na yung ads na yan. Hindi na yan mga abala sa inyo. Wala nang lalabas-labas dyan. Makikita nyo, unti-unti na siya nag-ano. So mag-ano muna tayo, mag-scan muna tayo, booting speed. Ito ay naka-install na talaga sa cellphone natin. I-clean natin, okay? Yan. Ito yung mga clear, pag nag-clean kayo, madadala yung mga, parang clear cache, yung mga temporary files. Nakakatulong to, nakakabilis din na konti sa phone natin, nakakadagdag ng speed. Yan yung mga temporary files sa Chrome, natatanggal din sa ating mga browser. Yan. Okay. And baba tayo nga dito. May bugs dito. Yan. I-clean natin yung bugs. I-delete natin yung mga bugs report. Okay. Yan. Clear natin. Clear. So, ganun lang po. Sundan natin simula yung video natin. At makakatulong po ito. Yan. Makikita nyo. Unti-unti nang nawawala yung ads. Hindi na lumalabas. Kasi kanina, kada natin, kahit saan tayo pumunta, lumalabas ang ads. So, may isa pa tayo pupuntahan. Dito tayo sa Google. Sa ating account, Google account, may turn off din tayo dito sa ads and autofill. Yan, yung autofill pala na-close ko na kanina. Ito, reset advertising ID, close natin yan, delete. Yan, back tayo, ads ulit. I-get new ID, confirm natin. Okay, and back tayo. Yung autofill kanina, napindot na natin yan kanina. Na natin yan kanina, na close na. Yan, pwede natin yung i-slide pa left. Kung depende ito naman ay sa mga autofill yung sa mga site. So pwede naman natin hindi i-close. So dito tayo sa personal safety, okay na din 'yan. Nagalaw na natin kanina. Na off na natin. So ganun lang po. Yan, makikita nyo. Kahit tayo ngayon, browse na, wala nang lumalabas. Kahit mag-open na tayo ng na testing na din natin, nag-play na tayo ng mga videos natin kanina. Sinubukan na ulit natin. So ito ay na-shortcut ko na yung phone, na nakat ko na yung pag-play natin kasi para hindi na umaba. Sana ay may napulot kayo ng aral dito mga kapatid. So tanggal din natin yung mga games na mga hindi importanteng games, ay alisin na din po natin sa ating cellphone at hindi naman po yung nagagamit. Basta yung mga hindi importanteng mga apps, i-remove po natin yan. Huwag tayo maglagay sa ating cellphone. So try natin na naka-close ang password yun. Wala na yung ads kanina. Kapag nag-close tayo ng ating phone at ilagay natin yung password, lumalabas agad yung ads. So yan. Sa susunod na gagawin naman natin to, ito mga no power na to. And yan, maraming salamat po sa lahat ng nanood, sa lahat ng nandito, sa lahat ng team, and sa lahat ng nagsusupport sa akin. Kuya Ice at aming team mayor, shout out sa inyo lahat. And God bless you po sa inyo lahat. And maraming salamat po sa mga nanood. And sa mga nandito, thank you very much and salamat sa support and see you po sa next vlog. Bye bye. God bless you all.